Sagot ng ating magandang Undersecretary ng PCO, Attorney Claire Castro, tungkol sa sinasabing paghingi ni Harry Roque ng asylum sa the Netherlands. Well, ito ang video courtesy sa atin ng Inquirer Today. Atin panoorin. Says former presidential spokesperson Harry Roque's plan to seek asylum in the Netherlands won't affect his cases in the country. Roque previously announced that he will seek political asylum in the Netherlands, which would grant him the right to non-deportation. Roque is currently in The Hague, Netherlands, to stand as one of former President Rodrigo Duterte's legal counsel in the International Criminal Court proceedings. In a briefing on Tuesday, March 18, Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro says Roque's filing of asylum won't affect any of his pending cases in the country. Ito ang sagot yan ni Claire Castro, ni attorney. Dadaan muna sa butas ng karayom si Harry Roque bago niya magawa ang paghingi ng asylum. Political asylum yung hiningi niya eh. Kaya mahihirapan siya. Kasi hindi naman siya divine, hindi siya official government na pinipersecute. Okay lang kung meron siyang katungkulan ngayon sa gobyerno na pinahihirapan siya, persecution. Hindi eh. Kaya hindi pwede. Ngayon ay meron siyang kaso, di ba? Meron siyang kaso sa Congress at in contempt pa siya at lumabas siya na walang pahintulot ng Congress. So ibig sabihin, ikukulong sana siya noon eh. Pero parang pugante siya, lumayas siya. So ibig sabihin, wanted siya. At hindi lang yan, meron pa siyang isang kaso, di ba? Ngayon, ang political asylum ay yun ang kanyang inihingi sa the Netherlands para pwede siyang titira doon at hindi siya pwedeng arestuhin kasi nasa asylum nga siya eh. Ang problema dito ay ganun pa rin, hindi siya makakauwi sa Pilipinas kasi ang kaso niya sa Pilipinas ay nariyan pa rin. Kaya nga sabi ni Claire Castro, dadaan ka muna sa butas ng karayom, Marieta, Harry Roque. Well, narito, pakinggan natin si Atty. Claire Castro. Hindi naman ito makaka-apekto. Unang-una po, magpapile pa lang po yata siya ng petition at hindi pa naman po ito nag-grant. Tandaan po natin, bago po ito mag-grant, dapat magpalabas niya po na may well-founded fear of political persecution. According to Castro, Roque cannot prove political persecution based on the evidence gathered by the Presidential Anti-Organized Crime Task Force against him, specifically on his alleged involvement in the operations of suspected illegal Philippine offshore gaming operator Lucky South 99 in Porac, Pampanga. Ito yung mahirap sa kanya kasi meron siyang kaso na involved siya sa napakalaking sindikato ng China, ang Pugo. Diba kapag malaman niya ng ICC or malaman ng gobyerno ng the Netherlands, ng consulate, ay siyempre malalaman nila na illegal pala na tao ito. Kaya pala, di ba? Kasi Pugo eh. Illegal na kumpanya, nandoon lahat ng kabalbalan, nandoon lahat ng illegal na mga trabaho sa Pugo. At kung malaman niya ng the Netherlands, ng consulate, eh siguradong kick out na naman ito. At ayon sa bagong balita ay lumabas na daw to na silang dalawa ni Sarah eh. Si Sarah ay hindi pwedeng mag legal counsel kay Digong kasi anak. Si Harry Roque ay hindi rin yata kasi wanted. Kanina lang ay nabalitaan natin na isinakay sa ambulansya yung patabaing baboy. Sino ba yun? Yung si Medial Dia, yung malaking mamaw ng taba-taba. Isinakay sa ambulansya na siguro na hindi nakainom ng kanyang tableta sa high blood. O ayan, nag-umpisa ng karmanyo. Pero ganun pa man ay sana gagaling din yon para makita pa rin natin sa mga susunod na yung second stage of hearing sa September 23. Okay? So ito, Harry Roque, ang ating ngayon subject ng ating content, subject ng ating video, ay talagang napakaano ng mamaw na to. Talagang napaka palus to eh. Nakalusot eh. Paano nga kaya to nakalusot sa sa airport?
nasa wanted list siya eh. Yun nga ang pinagtaka ni nung isang congressman kung bakit nakalusot ito. Anong pangalan kaya ang ginamit nito? Pero merong mga nagsabi na kung saan lumusot si Alice Go, kasi magkakilala naman ito, ayun din daw ang ginamit ni Harry Roque na ruta, yung ginamit ni Alice Go para makalabas sa bansa. Napakagaling. Ano nga eh, yung tawag ano bang tawag sa enterprise ng kumpanya ng mga ito? Nakalimutan ko tuloy. Pinakamalaking enterprise sa buong Pilipinas. Itong kumpanya nila, ni Roque, ni Digong, ni Sara, ni Carpio, at ng mga kapatid. Yan ay napakalaking enterprise sa Pilipinas. Kaya ang hindi pa nakakilala masyado kina Digong, ay akala nila ay inaapi ito, pero hindi. Kapag nakilala nyo ang taong yan, ay malalaman nyo na tama lang ang nangyari sa kanya. Okay, balik tayo sa ating video. When asked if the country aims to work with the International Criminal Police Organization in bringing Roque home, Castro responds in the negative. Castro explains that this may change once a warrant of arrest against Roque is issued by a Philippine court. Prior to this appearance in the Netherlands, Roque has been hiding amid an arrest order from the House of Representatives Quad Committee after being cited for contempt and ordered to be detained due to his failure to submit documents that would supposedly justify his sudden increased wealth. Ito yung pinaka-source talaga at pinaka-cause kung bakit nagtatago itong si Harimau, Arrieta Roque, dahil sa kanyang unexplained wealth, yung napakalaki ng yaman niya ngayon. Saan ba siya galing ng pera kumuha, di ba? Natuklasan na siya pala yung legal attorney ng Pugo. Kaya sa kahihiyan ay lumayas, pasikreto, kahit na in contempt siya sa Kongreso, ay hindi lumitaw, kaya nagiging wanted. Ngayon dito sa the Netherlands ay malaya siyang naglalakad. Grabe, nagpapasikat to si Harry Roque sa the Netherlands. Kasi naman alam natin nagbablog ito, so siguro malaki ang views ng kanyang vlog dahil Netherlands na siya eh. Pero ang kabayaran dyan ay nakikita siya ng gobyerno ng Pilipinas, ng NBI. Madali na siyang hulihin kung gusto. Pwedeng i-contact yan sa Interpol at Interpol din ang huhuli sa kanya at bitbitin papunta rito sa Pilipinas. Pwedeng mangyari yan. Kaya nga lang, mabait ang ating gobyerno, masyadong mabait ang ating gobyerno. Kaya pinababayaan na lang yan na maggagala-gala dyan sa the Netherlands at baga magkaroon pa yan ng mga boyfriend dyan na gwapo, di ba? Kaya napili niya ang Netherlands eh, kasi maraming gwapo, di ba? Harry Roques, Arrieta pala. Alright, so yun lang ang ating video sa ngayon, mga kababayan, ang tungkol sa Mala Karayom, ang butas na dadaanan ni Roque bago ma-approve ang kanyang asylum. At kahit matanggap pa siya sa Netherlands, magkaroon ng asylum,